Kamusta mga tagalupa? Nagbabalik ang inyong lingkod na si Sterben para sa kasunod na kabanata ng ating istorya na pinamagatang Code Blue. Bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay click mo na ang subscribe button at isama mo na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kabanata. Ano pang hinihintay natin? Simulan na agad, kaya let's go! Ito na siguro ang pinakamaikling detalye ng aking sinasabi na ang kaparaanan na ibinigay ng Diyos kay Adan na naisalin niya sa magkapatid at ito ay walang iba kundi ang kaparaanan ng kanilang kaligtasan. Bakit ko naman nasabi na ito ay kaparaanan ng kaligtasan at ano nga ba ang ibig kong sabihin na ang ginawa ni Adan at ni Abel na pag-aalay ay angkop sa gagawin ng Panginoon ngunit 4,000 taon ang pagitan? Sapagkat inilalarawan ng pag-aalay ang gagawin ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na iaalay niya ang kanyang sarili upang maging kabayaran sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Pero mabalik na tayo sa istorya dahil mahaba pa ang ating pag-uusapan sa mga susunod na video. Sa ngayon ay pag-uusapan muna natin ang mga pangyayari sa nakaraan at dedetalyehin ko lahat yan sa huling kabanata ng Code Blue. O paano? Ipagpatuloy na natin ang istorya. Pagkatapos ng pasunurin ni Cain si Abel kay Adan ay tinanong siya ng Diyos kung nasaan ang kanyang kapatid. Abay sumagot ba naman itong, "Di ko alam, abay malay ko. Bakit ako bang tagapangalaga ng aking kapatid? Hanapin mo, ikaw may kailangan eh." Pero syempre biro lang yon. Sinabi lang naman ni Cain na hindi niya alam ngunit nang malaman ng Diyos ang nangyari ay agad nitong sinabi kay Cain na, "What have you done my friend?" Joke lang. Sinabi ng Diyos na ano ang iyong ginawa at simula nga noon ay pinarusahan ng Diyos si Cain at ang lahat ng kanyang pagpapagal sa pagsasaka ay walang magiging bunga at siya ay magpapalaboy-laboy ng walang pahinga. O diba? Noong unang panahon pa lang, uso na yung mga boneless, homeless pala. Tumugon naman si Cain ng, "Panginoon, joke lang naman yun eh. Ikaw naman di ka mabiro." Uy, baka maniwala kayo ha. Ito sinabi niya, "Panginoon, parang di ko yata kaya. Pag sa buhay ko'y wala ka." Ano ba yan? "Hindi ko yata kaya ang iyong parusa. Ako'y paaalisin mo sa iyong lupain at ako'y makukubli sa iyong presensya at mawawalan ng pahinga sa daigdig. At kung sino man ang makakita sa akin ay itutumba ako." Abay mala John Wick pala ang nangyari kay Cain. Pero may twist dahil nilagyan siya ng Diyos ng tatak na palatandaan na kung sino man ang magtutumba kay John Wick kay Cain ay maghihirap ng 7 beses. At pagkatapos nga nito ay umalis na si Cain at siya ay humayo at nagparami. Ngunit lahat ng sinabi ng Diyos sa kanya ay nangyari at hindi naging maganda ang kinalabasan ng buhay ni Cain at ng kanyang henerasyon. Bagamat masalimuot ang pangyayari sa kwentong ating napag-usapan, ay di natin maikakaila na gumawa pa rin talaga ng paraan ang Diyos upang maligtas ang sangkatauhan. Pero bago mangyari ang lahat ng yan at bago pa man pumanaw ang ating bida sa part 1, ay may huling alas pala si Adan, huling anak. Ito ay walang iba kundi si Seth at ito ang pinagmulan ng lahi ni Noah. Pinaikli ko na kasi dami nila eh. At syempre, hindi mawawala ang istoryang pinakapatok sa mga bata noon. Walang iba kundi ang kwento ng pagbaha. At ikukwento natin yan sa susunod na kabanata ng Code Blue. O paano, bibitinin ko muna ulit kayo mga tagalupa. Kung ikaw nga ay interesado sa mga ganitong usapin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at isama mo na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kabanata. Paalam!